Hello mga ka-early, early in the morning, early in the afternoon. Bakit kaya gusto kong magiging ka-early ang tawag ko sa aking community in the Reels? Dahil sa field, tinatawag nila akong Doc Early, early in the morning, early in the afternoon, and I love that name. Na ang ibig sabihin, kapag ako ay magsaseminar, ang lahat ng mga participants, kahit na 10 lang sila, at ako ay dumarating na sa doon sa stage na ang aking pag-start ng speaking engagements is 8 o'clock, then I shall be in the venue 30 or 50 minutes before the time. At kahit na 10 lang mga participants, mag-uumpisa na talaga ako. Kanya tinawag nila akong Doc Early, early in the morning, early in the afternoon. So, to all the Filipinos out there, I would like to greet you in different languages today so that you would appreciate the kind of reels that I'm going to share day by day. So I would like to say, may the God Almighty bless each one of us as I say, a pleasant morning to everyone else. And that is to say in German, Guten Morgen. In France, they say bonjour. Annyeonghaseyo in Korean. To the Japanese, they would say Ohayo gozaimasu. To the Chinese, they would say Hochai ki. And of course, to all the Tagalogs, magandang umaga po sa kanilang lahat. To all the Ilocanos na imbaga biga, to all the Ilonggos, maayong aga, o kanatong mga Bisayang tanan, maayong buntag, mga ka-early, early in the morning, early in the afternoon. Ang ituturo ko dito sa ating reels ay mga techniques. Paano ba magsasalita ng Ingles ng ratatat? O paka nga in English nga dili mo twaddle. Twaddle, T-W-A-D-D-L-E. Ang ibig sabihin ng twaddle ay hindi mamimilipit ang dila. Or stutter, hindi magbuhol-buhol. S-T-U-T-T-E-R. Or hindi pabalik-balik ang pagkakasalita ng isang syllable of the word. Yan ay tinatawag na stammer. Meron talaga mga techniques na ganyan. At yung sinabi ni Rizal na hindi magmahal sa sariling wika ay mabaho pa sa malansang isda, it doesn't mean na hindi niya tayo pa-Ingles. Because by the record, and I stand corrected with the numbers, Rizal was a polyglot. Ibig sabihin, Rizal could speak 22 foreign languages competently as he could. Na kapag mag-i-Ingles si Rizal, para din siyang Amerikano. Kapag mag-Espanyol, para ding taga-Spain. Kapag siya ay mag-Chinese, parang din taga-China, ngunit yung sinabi niya hindi magmahal sa sariling wika, ay babaho pa sa malansang isda, it doesn't mean na hindi tayo mag-i-Ingles. Ang gusto ni Rizal, kapag Ingles, Ingles, kapag Tagalog, Tagalog, kapag Bisaya, Bisaya, hindi pwedeng sasabihin, punta ka ba sa Maynila? Malansang isda po kayo. O sa Bisaya, moadto ba ikaw sa Davao? Malansang isda ka. Mo na ang ginamin ni Rizal. Ngunit ang gusto ni Rizal, kapag Ingles, Ingles, kapag Bisaya, Bisaya, Tagalog, Tagalog, hindi rin pwedeng sasabihin sa Ingles na are you going to Manila? And that is highly fossilized. Aking pinagbigkas ang word na fossil na F-O-S-S-I-L-I-Z-E-D-I, fossilized, dahil merong tinatawag na rule sa Ingles na kapag ang letra na O ay nandyan sa kaligitnaan ng 2 or more syllable words, para Ingles ang tunog, bibigkasin natin ito ng malalim na A. So hindi siya, you lock the door, dahil napakaswerte ng door na yan. Dahil ang O ay andyan sa kalagitnaan, bibigkasin ito ng malalim na A para Ingles ang tunog. So ang tama ay, you lock the door. That's why sinabi kong highly fossilized. Na ang ibig sabihin, karamihan ng mga teachers out there, ginagamit nila ang word na regionalized accent. Ang tamang terminology ay highly fossilized. Na ang ibig sabihin, nagbibigkas ng Ingles na parang Ilocano, nagbibigkas ng Ingles na parang Ilonggo, nagbibigkas ng Ingles na parang Bisdak, yun siya ang tinatawag na highly fossilized. And therefore, day by day, tuturuan ko kayo how to get rid out of the fossilized way. Hindi ibig sabihin na tayo magiging perfect sa Ingles. Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin na somehow we are closest or nearest to the way the native speakers are speaking in their own kind of language, in their words, in their phrases, in their statements, na sana po ay medyo malapit tayo doon. Hindi tayo highly fossilized. Yun po ang ituturo ko sa inyo dahil meron talaga mga techniques na ganyan. At kanya, ngayong hapon na ito, hihikayatin ko kayong lahat. Tell all your friends. Invite all your families. Kahit na bata or teenager or high school or college, kahit na hindi professional or professional, share with them this kind of video. Share with them with this kind of reels na ituturo ko sa kanila.
Because this is somehow the first time in the history na merong magte-techniques ng paano magsasalita ng English in the correct manner. So, see me on April 5 at 10 o'clock in the morning time. Meron akong isang disclaimer. I don't believe that there is such thing as monopoly of knowledge. Na kung sino man yung nagtuturo ng English at magagaling sila, then saludo ako sa lahat sa kanila. So kung ano man yung style ko na isi-share dito sa Reels na ito, huwag na kayong pumalag. All we have to do is just combine our learning processes. Somehow, we may be able to develop self-esteem, self-confidence, and self-trust in speaking the language. Call me Doc early in the morning, early in the afternoon. You can Google my name, CC and GPT, and I share this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. See you then.